To enlighten us more about the track of Tropical Depression Krising, we have on the line Pag-asa weather forecaster Glyza Escollar. Ma'am Glyza, magandang hapon po. Lord po at si Denise. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Lord, at kay Ma'am Denise. Opo. So sa alas 11 po ngayong umaga ay huling namataan po ang bagyong Krising sa 520 km east-northeast ng Huban, Sorsogon o nasa 470 km east-northeast na po ng Vera, Catanduanes. Taglay pa rin po ang lakas na hangin na 55 km per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot hanggang 70 km per hour. In addition to the wind signal na nabanggit niyo na po kanina, inaabisuhan din po yung ating mga kababayan laban po sa pagbuhos ng malalakas na ulan. So, babanggitan ko lang po yung mga areas na affected po ng malalakas na ulan ngayong tanghali hanggang bukas po ng tanghali. Respectively po, dulot po ng bagyong Krising ay Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. Samantala, sa mapag-iibayo naman itong habagat, apektado po ang Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Cebu at Siquijor. At inaabisuhan din po bukas ng tanghali hanggang sa susunod pong araw ay inaabisuhan din po ang Batanes, Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Isabela, La Union, Mountain Province, Ifugao, Benguet at Aurora, maging sa Palawan, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental na magkakaroon din po ng malalakas na mga pag-ulan. Yan po ay Friday ng tanghali hanggang Saturday po ng tanghali. So sa ngayon po, inaabisuhan po yung ating mga kababayan. Dito po sa Metro Manila, inaasahan po ang mga malakas na pag-ulan by Friday and Saturday. So kung meron pong abiso po tungkol sa suspension po ng klase ay mag-refer lang po sa heavy rainfall warning po na ipapalabas ng Pag-asa every 3 hours. Ano po yung chances na magla-landfall at mukhang talagang sasapol o tutumbok dito sa parang kikis-kisa sa northern, northwestern part, northeastern part ng Luzon? Malaki po ang chance nito, Sir Lord. So, kung hindi man po ito tumama sa mainland Cagayan, ay ito po ay magkocross dito po sa may Babuyan Island. So, halos lahat po ng models ay nagkakasundo na papunta doon o doon po ang tumbok ng minomonitor po nating bagyong Krising. Kung magkakaroon po man po ng deviation, either po magbatanes po ito or dito po sa mas mababa pa pong o nasa south po ng Northern Luzon area. Pero halos dun po yung areas na magkakaroon po ng wind signal at inaasahan po natin na aabot ng wind signal number 3 ang itaataas na wind signal ng Pag-asa sakali po itong umabot ng storm, a severe tropical storm bago po ito maglandfall. Ma'am Glyza, sorry, yung sinasabi niyo po, no, expected tomorrow afternoon up until Saturday afternoon, should we expect or could we expect na by Sunday wala na pong pag-uulan? Ina-expect po natin na dito po sa may malaking bahagi po ng Visayas except yung Panay Island at Negros Island region ay mag-i-improve na po ang weather condition by late Saturday and Sunday po. And then also po yung eastern section po ng Northern Luzon. However, yung western portion po ng Luzon at Visayas ay mananatili pa rin po ang mga pag-ulan dulot po ng habagat. Kunyari lang, Ma'am Glyza, no? May kakilala kami na may tugtog bukas ng gabi. Dapat ba nilang i-reschedule yung gig nila o ituloy lang po ang labada? Kung nasa open space po, yung gagawin po nilang activity ay mas maganda pong indoors po nila gawin at yung pagpapatuyo naman po ng labada ay mas maganda pong ipagpaliban po nila sa linggo. Pero kung indoor, okay lang. Opo, kung indoors po, okay lang. Opo. Okay, Ma'am Glyza, last question for me. Meron pa po bang mga ibang weather disturbances na binabantayan? Yes po, may pinalabas po ang Climatological Division po natin ng TC threat potential po. Sinasabi po doon na by next week po, panibagong sama ng panahon po ang kailangan nating i-monitor dahil
may posibilidad din po na magkaroon po ng chance itong maging isang bagyo. Pero so far po sa ngayon, ay ito po munang bagyong Chrising ang ating minomonitor. Pero gaya po ng sinasabi namin at sa pinalabas na rin pong threat potential po ng ating Climatological Division, posible pa rin po na by next week meron naman pong isang bagong sama ng panahon. Ms. Glyza, pinag-usapan pa lately yung findings po ng mga taga-Ateneo at yung kanilang study with the Japan agencies, pati na rin po sa Pag-asa yung findings for the past 62 years, yung mga mas malalayo daw supposedly na mga bagyo ay sila yung mas malakas ang hatak, mas maraming ulan ang dala, no? Paano po dito babaguhin yung alaba? Pagtingin natin dito sa forecast po natin ngayon, ito, supposedly mas malapit-lapit ng konti. Opo, Sir Lord, ang tinitingnan po nating posisyon po ng bagyo pag humahatak po ng habagat ay dito po talaga sa Philippine Sea. Opo. So pag tumawid po ito sa kabila, mas lesser na po yung effect dito po sa atin. Pero ang pinakamagandang pwesto na medyo worst sa pagdating po sa ulan dito po sa Pilipinas ay yung tinatawag po nating Okinawa line, Philippine-Okinawa line. So yung area po kung saan po halos pag nilinyahan mo po yung Okinawa at yung area po ng Manila, so yun po yung tinatawag naming Manila-Okinawa line. Doon po, pag tumawid po doon yung bagyo, automatic po yung mga pag-ulan po, dulot po ng habagat ay mas matitindi po. In a sweet spot. Anyway, okay. Ma'am Glyza, thank you for that wonderful piece of information. Maraming salamat po sa inyong update. Mabuhay po ang Pag-asa, yung Pag-asa weather forecaster po natin, Glyza Escollar. Thank you, ma'am. Maraming salamat po.